Hey guys, what's up? Anyway, Sean Wayne today. Adika, pag-usapan natin itong disqualification case na hinaing laban sa mga tulfo. Ito nga yung isang itong nakita natin kay Ma'am Joey, sabi ko sa comment section niya, Ma'am Joey, malabo yan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung unang final na co-warranto case, no, na ang lawyer doon ay si Attorney Libayan, napunta lang sa basura. Okay? So dito, pinatotohanan lang din ni Attorney Libayan because sabi nga niya dito sa kanyang video, been there, done that. Apart from that, meron pang isang post galing kay Tio Moreno, no? Which is, sabi niya rito na mukhang nagsinungaling si Erwin Tulfo sa kanyang COC. Ito ba ay magiging grounds din sa kanyang Well, let's see. Hi guys, what's up? Again, nandito na tayo. Balikan natin si Attorney Libayan. So, here's the thing, no? Doon sa mga taong matagal nang nakakanood ng mga videos, no? Ng mga content ni Attorney Libayan, we basically know that dito sa parte na ito, no? Bibigyan na tayo ng real talk ni Attorney Libayan. Well, kahit naman din ako, mag-a-agree na rin ako sa sabihin niya. Unang-una sa lahat, bilib na bilib ako sa petitioner si Virgilio Garcia. Alam mo ba kung bakit? Kasi binabangga niya ay ang mga tulfo. Motion detected at the kitchen. Alam niyo naman pag binangga niyo yung tulfo, siguradong may balik yan. Diba? Pero in fairness this is something that I'd like to highlight when it comes to the tulfo. Ang mga tulfo, pag binatikos mo, lalaban lang din ng batikos yan. Hindi gaya ng mga nagpatawag sa Quadcom. Diba? Literal, ang mga tulfo kahit papano, may may tinatawag tayong tawag dyan, meron pa rin silang tolerance, no, sa mga bumabati ko sa for sure, for the longest time, no. Anyway, so puntahan nga natin itong naging sinabi ni Attorney Libayan. So, umpisa pa lang nung na-receive ko niya, di ba, pagkatapos nilang final nung I think February 15, di ba? Nagkaroon ng petition for to disqualify, okay? Itong petition to disqualify nila, mga kabatas natin, kasama dito lahat ng mga tulfo, okay? Yung petitioner is a lawyer na registered voter, okay? O taga Pasig City. Tapos si Kong Erwin Tishiba Tulfo, sino yung petitioner ito? Virgilio R. Garcia. Si Kong Erwin Erich Sylvester Tulfo, si Jocelyn Pua, si Ralph Tulfo, si Wanda Tulfo, si Ben Tulfo. Tapos si Senator Rafi Tulfo, related daw mga kabatas natin. Kasi nga, ang grounding niya dito ay sila ay political dynasty. Ayan, may discussion siya dito. Tapos, mga kabatas natin, bukod sa political dynasty, naglo-load na naman. Citizenship. No person shall be a senator unless he is a natural born citizen of the Philippines. Pati no person shall be a member of the House of Representatives unless he is a natural born citizen of the Philippines. Ito. Yan. Ngayon, mga kabatas natin, fearless forecast. Hindi sila madi-disqualify. Agree. Totoo naman yan. May explanation dyan si Attorney Libayan kung bakit. Been there, done that. Mas malakas pa ngayon sa akin. Pero sana mga kabatas natin, no, ang wish ko lang, no, ma-disqualify sila dahil sa political dynasty.
Pero I doubt it. Sabi ni Under Oath, mas mabigat yung citizenship kesa sa dynasty claim. Naalala nyo, nag-citizenship din ako sa quo warranto petition kay Raffy Tulfo. Naglabas ako ng mga ebidensya doon. Been there than that. In my opinion, mas malakas pa nga yung sa akin eh. No. Yung kay Raffy Tulfo noon. Kahit ako, I agree with that, guys. Totoo. Dalawa yung final ko kay Raffy Tulfo. Yung disqualification niya dahil convicted criminal siya. Tapos, co-warranto dahil American citizen siya. Parehong walang nangyari, di ba? Okay, mga kabatas natin, punta tayo kay Raffy Tulfo. Itong si Raffy Tulfo, meron siyang dinadaldal dito. Okay? Ito kung tatakbo sa higher office, itong si Raffy Tulfo. Tinatanong siya kung tatakbo siya for higher office. Sabi ko sa inyo, mga kabatas natin, huwag kayong maniwala dito kay Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo, mga kabatas natin, makalang beses na siya nagsinungaling at yung mga kasinungalingan na ginawa niya sa mga bagay pa na simple lang sa buhay niya. Unang-una, mga kabatas natin, nagsinungaling siya at sinabi niya dalawa yung anak niya. Tapos mga kabatas natin, nagsinungaling siya kay Barbara Milano ayon kay Barbara Milano. Kasi akala ni Barbara Milano wala siyang asawa. Kaya naglast yung kanilang relationship ng 3 taon. Ngayon mga kabatas natin, sana, Raffy Tulfo, aminin mo rin kung sino talaga ang tunay mong asawa. Diba? Tingnan nyo. Hindi ako naniniwala dito sa sinasabi niya dito. At huwag kayo dapat maniwala. Being able to create impact. Kasi, kumbaga ang nakakabanggaan nyo na po dito, minsan, ang tapang nyo po eh. Kahit yung colleague po ninyo. Kasi nga, di ba, extortionist, sabi ni Ning Santos, di ba? Paano ka naman hindi magiging matapang kung ayon kay Ning Santos? Paano ka hindi magiging matapang kung ayon kay Ning Santos yung pamilya nila, liars, intimidators, and extortionists in the Philippine media? Kabilib-bilib pa yan? Gretchen Ho? Nasisita po ninyo. Which is, gusto ng mga Pilipino yun, ano? Well, yung kasi yung ugali ko nung broadcaster pa ako. Ugali niya, liars, intimidators, and extortionists in the Philippine media. Yung ba yun? Ayon kay Ning Santos yan Ayoko naman magbago kung ano yung... Hindi ka na nga nagsasalita. Sabi niya ayoko magbago. Tignan nyo. Sabi niya. Doon sa sinabi niya, ex-President Rodrigo Duterte napapatayin yung 15 na senators. I think he's just exercising his freedom of speech under the Constitution. Merong dalawang grupo nag-aaway. Ayokong makisawsaw. Sila ay nag-uusap or nag-aargumento. Di pagkakaunawaan, labas ako doon. Hugas kamay nga, Attorney Libayan. Hindi ka nagbago. Hugas kamay yan. Hindi naman siya nagbago ganyan sa dati. Naniniwala na ako kasi nga, sabi ni Ning Santos, liars, intimidators, and extortionists in Philippine media. You know, I think why Raffy Tulfo said that, you know. Kasi nakikita niya na yung effect doon sa mga tawag dito, sa mga bumoto ng impeachment against kay VP Sara. And indeed, pagdating naman sa mga ganyang bagay, no, ang pulso ni Raffy Tulfo, sabihin na lang natin, he knows kung saan siya lulugar. Diba? Anyway, punta tayo dito sa post ni Tio Moreno. Sabi ni Tio Moreno dito, Dear Erwin Tulfo, we would like to seek clarification regarding a document circulating on social media which shows that in your certificate of candidacy, you declared that you have no previous conviction or ongoing case filed against you. It appears to be incorrect and raises concern about the validity of your COC, as you were found guilty beyond reasonable doubt of 4 counts of libel under 353 of the revised penal code. Could you clarify how the Commission of Election allowed this to proceed?
Additionally, we would like to understand why you indicated that you have no prior conviction or pending case, when in fact a court documents says you're convicted. We are simply seeking clarification on this matter. Thank you. Na-share na po siya 856, no? Sabi nga ni Tio, bakit hindi daw nailabas to ng Rappler, Bilyonaryo, ABS-CBN News sa ibang web? Takot o bayad? So, here's the big difference, no? Yung mga bagay na ganito, hindi ito nilalabas ng mga mainstream media. Bakit? Babalikan natin yung sinabi ng isang content creator na graduate ng mass communication. Ayon nga sa kanya, na hindi naman sila nagki-create ng news to inform the people. Nagki-create sila ng news to sell the news. Itong mga bagay na to, may babanggain kasing tao. Isang politician. As you can see here. Alam mo sana, tayo mga Pilipino, while we are having this TRICOM committee hearing dyan sa loob ng House of Representatives, part of what they're doing is something that I truly support. No? How can we actually stop spreading fake news? Halimbawa na lang, gaya namin, kaming inimbitahan. Hindi man literal na pinangalanan during this tawag dito, privilege speech ni Barbers. But for him to call out 40 of us, which majority of it, like 38 of us, are the 30 aligned content creators. Kaya nga kahapon, while I was listening to the statement of Elijah San Fernando, doon ako napabilib sa kanya na he was literally telling the the TRICOM committee na hindi kami bayad. We're doing it for the passion of spreading information. At meron. Ang pinagkakataka ko nga may mga taong hindi pinatawag na dapat pinatawag. Dapat both anti-administration rather. Both anti-administration and pro-administration dapat pinatawag. Bakit? Si pro-administration, binabanatan nila si VP Sara. Dapat pitawag natin yon. Pinatawag natin yung mga taong nagsasabi na si VP Sara daw ay may kabit na basketball player na binigyan ng 100,000. Pinatawag natin si Montulfo na tinawag si VP Sara na may relasyon kay Attorney Zaleika Lopez. At marami pang iba. Pinatawag din natin yung mga kongresista na kung ano-ano sinasabi tungkol sa mag-amang Duterte na walang basihan. Diba? Pinatawag din natin si Bongbong Marcos for saying that ang first responder niya ay ang first responder ng Yolanda is si Tolentino. Natatawa naman ako, bakit hindi naman kinurik na Tolentino yun? Diba? Now, going back to this one, bakit maraming tao ang mas nanonood sa mga vloggers kumpara sa mainstream media? The difference is, hindi kami ma-filter. Diba? Gaya nito, itong pinost ni Tio Moreno. Ito ba makikita natin sa mainstream media? This is part of his application or his COC. NA. Wherefore the court finds the accused Erwin Tulfo blah 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 and blah 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 guilty beyond reasonable doubt. May attachment siya. Is this fake news? Again, the post is about asking Erwin Tulfo. Meron bang maglalakas ng loob mag-file again ng cancellation ng kanyang COC? O maging grounds ito? Sometimes this is a problem with with COMELEC even before. Dapat yung mga ganitong bagay, halimbawa sa issue ni Raffy Tulfo. Bakit nakalusot si Raffy Tulfo nung tumakbo siyang senador? Unang-una, may conviction si Raffy Tulfo. That was 2019 conviction.
Pangalawa, yung sinabi ni Attorney Libayan, questionable ang kanyang citizenship. Pangatlo, misrepresentation. Sabihin na lang natin, under our family code, kasal si Raffy Tulfo hanggang ngayon sa kanyang first wife na si Julie Licop. Nagkaroon siya ng second marriage with Jocelyn Pua. Nagpakasal sila. Pero hindi siya anal. Wala ring kahit anong means na siya ay 'di ba? And ayon nga kay Miss Julie Licop, he tried, no? He tried to have their marriage na mapawalang bisa sa Amerika. The only way for you to do that is number one, either isa sa inyo ay US citizen or pareho kayo. And maraming records, no, na pinakita si Ma'am Julie Licop tungkol dyan sa annulment, yung pagpapaanal ni Raffy Tulfo ng kasal. Hindi lang sa kanya, pero annulment ng kasal sa isa pang pinakasalan niya sa Amerika. Maraming kakaibang kwento sa buhay ng mga Tulfo, lalo-lalo na nito ni Erwin Tulfo at saka ni Raffy Tulfo. Pero kasi ang nakikita lang ng mga tao, that Raffy Tulfo is helping people by giving money, by helping tawag dyan, yung mga taong yung mga taong nahihirapan. Ako personally, I can do the same. The big difference na mangyayari sa amin between kung kakalabanin ko ang programa ni Raffy Tulfo RTIA, with me, lahat ng kikitain, okay, nung video, doon tungkol sa kwento ng taong yon, 80% of the income will gonna go to charity. Sinong charity? Yung taong subject ng kung sinong dihado doon sa na yun. Kasi magiging panimula nila yun eh. 'Di ba? You will try to resolve the issue of the person. Kung ano yung kikitain noon through ads, will donate it to dun sa tao. 'Di ba? Either bigyan mo ng, definitely bibigyan negosyo. Patuyuan mo ng tindahan, bigyan mo ng pwesto sa palengke. Tapos kung halimbawa merong usaping legal, kukunik ka ngayon sa PAW, kukunik ka sa DSWD, kukunik ka sa mga taong to. If the intention really is to help people, ha? Dating monetize, for the record, hindi po kasi monetize ang aking Facebook. Nung monetize pa ang Facebook ko, kaliwat kanan na humingi sa akin ng tulong. Kaliwat kanan din ang tinutulungan natin. Hindi man kalakihan, pero hindi siya value, hindi siya amount na ibibigay ng isang taong gaya ko sa isang stranghero. Ngayon, kung iboboto nyo pa ulit ang mga Tulfo, nasa sa inyo na yan. But definitely, nakita natin ang performance ng mga Tulfo dyan sa loob ng House of Representatives at saka ng Senado. Ngayon na maraming kontrobersya na nangyayari, tahimik sila. Pero yung usapin ng mga pa-helmet na mabaho, binibitbit. I think we had enough of bringing them and using the resources of the government. Ulitin ko, sino ba ang nakaisip ng AKAP? Si Erwin Tulfo. Ngayon, isang malaking kontrobersya ngayon ng AKAP. Ano ba background ni Erwin Tulfo? Ayan, nasa harapan natin. Ano pa yung sumunod? Prior to dito, citizenship niya. Prior to dito, identity niya. Hindi pa ba yan enough? Para mag-isip tayo na marami naman qualified na kandidato? Andyan ang PDP laban. Andyan si Norberto Gonzales. Si Dr. Jose Montemayor. Diba? Sila Dr. Richard Mata. Marami tayong qualified. More than the Tulfos.
They can be more, they can do more than any of the Tulfos. Ilang taon na si Raffy Tulfo sa ano? Kung hindi pa tinulungan at kinopy-paste ni Raffy Tulfo yung Magna Carta, wala naman pong mangyayari. Wala pa rin yung maipapasa. It so happen na naging principal author lang siya for one good reason. Dahil po siya ang chair ng mga OFW dyan sa loob ng Senado. Kung hindi po siya ang chair, hindi rin. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. Hahabol po tayo sa pagko-content natin para mapag-usapan din po natin yung nangyari kahapon sa TRICOM, tawag dito. Lutang na lutang pa tayo, kagising na natin. Sa TRICOM hearing, no, ng fake news.